Afternoon mga ka-Hot Copy. Welcome sa episode 4 ng Hot Copy. Ako pa rin, si Kuya A. At live tayo dito sa Bagong Pilipinas Studios. This time, very important ang usapan natin. Kung last week, Power Edition ang pinag-usapan natin. Ngayon naman, Power to Protect. This episode, pag-uusapan natin ang mabibigat, napaka-importanting issue, online scams, abusadong lending apps, at kaligtasan ng mga kabataan online. Hindi lang ito usapang tech, kundi usapang seguridad ng ating mga pamilya at kanilang mga kinabukasan. At para tulungan tayong maintindihan ito, kasama natin ngayon, leading man and action star and automation ng ICT. Ito po, siya ang Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Siya po yung Chief Cyber Forensics natin. Isang ahensya na nangunguna sa crackdown laban sa online scams at digital threats. Mga ka-Hot Copy, please welcome Executive Director Aboy Paraiso. Ay, good afternoon po, Cyberkada, Sec A. Maraming salamat sa pag-imbita ho sa akin dito sa inyong Hot Copy. Tumasan Edition. Tumasan Edition naman tayo. So, Yusek, bago muna, bigyan mo naman kami ng konting background. So, alam natin, you're automation, you're a lawyer. Yes, ikaw ba marunong bumaril at marunong mag-forensic? Meron ka bang background sa crime fighting o superhero ka dati kaya nasa CICC ka? Hindi, superhero powers ko ho dati, Sec. Hanggang ngayon, marunong ho tayong umintindi at makipag-communicate. Pasimplihan yung idea ng whether it's technology, whether it's cybercrime, mapaintindi in a simpler terms sa mga kababayan ho natin. At even do sa loob ng ahensya, pasimplihin yung mga dapat namin gawin para makapag-focus kami, makapag-streamline kami ano ba talaga yung mandato ng CICC. Yun. Doon sa hindi nakakaalam, si Yusek Aboy, dati Yusek sa DICT and yung spokesperson ng DICT. Kaya magaling po siya magpaliwanag. At nakasama ko na po yan sa mga hearing, Congress o Senate. Magaling po magpaliwanag yan. At kaya yung mga kriminal dyan, ingat po kayo dahil kaya niya ipaliwanag sa mga tao ano yung mga kasalanan nyo. So, doon sa trabaho naman natin, yung mga hinahabol natin mga scammers, syndicates, dati nagre-raid pa tayo ng madaling araw. Nakakatulog ka pa ba? Given this work, sabi ko nga ho, masalimuot yung trabaho natin sa CICC. Given the magnitude na nung nagsimula ho siguro tong administrasyon ni Pangulong Marcos po, ni Pangulong BBM, nasa 60% tayo. Ngayon, 80% na ng lahat ng crimes nandito na sa cybercrimes na ho. May aspeto na ng cybercrime. Parating yung example, Sec, yung kidnapping, ang ginagamit ng ransom, Bitcoin na. So, nagiging cybercrime na. So, kung ang tanong ho, kung may tulog pa ho tayo, matutulog lang ako pag natulog na si Sec A. Nako, ganun na lang. Sabi nga nila, wala namang masamang matulog basta magising ka, di ba? So, naalala ko pa dati, di ba, sinabi mo nga karamihan pumupunta na ng digital. Meron nga kami, naalala mo yung raid na ginawa natin, yung sa ammonium nitrate ba? Pesticides. Pesticide. Pati pesticide po, nagka-online na. So, ngayon, may dalawa tayong burning issue. Yes, Kaya nga hot copy, isa-isahin natin. Unahin muna natin, hindi lang naman yung hinahabol natin kontraband. Meron din yan yung mga tipong na nakakapagsamantala sa mga kabataan. Yun, kailangan po talagang alagaan natin yung kinabukasan ng mga kabataan. Ano ba tong usapin dun sa isang platform tawag Roblox? Meron bang, alam ko masaya yung mga bata, ginagamit siya, pero meron ba dapat pag-ingatan yung mga magulang dyan? Meron, no? Eto, hindi nyo lang alam, masyadong modest lang tong host natin. Si Seki. Ano ko yan, ka-phone pal ko yan, ka-textmate ko yan, gabi-gabi ho. At talagang ina-analyze natin yung Seki, yung roadblocks na yan. At nakikita natin yung platform na yan, hindi lang nagagamit para mag-promote ng violence. Alam niyo, example ko dito, Seki, yung anak ko na lang, yung si Caleb, si Caleb. Tsaka yung mga pamangking ko. Kung makapaglaro ng roadblocks, wag kasi. Pero kailangan talaga may supervision kasi nakikita ko, may mga kausap online, hindi niya kilala yung mga kausap niya. So talaga sinusupervise namin nung nanay niya. So balik tayo sa tanong mo, Seki, nakikita natin na hindi lang siya nagpo-promote ng violence, hindi lang siya nagpo-promote ng mga bad behavior sa children, pero nagagamit din yung platform kasi meron siyang chat function. Tama. Oo. Yung mga drugs, nandiyan na
even nga yung palitan ng pera, yung bayaran nila at sa Oo. Roblox na nangyayari. Oo. So talagang we have to consider, and yun nga, naglabas na ho tayo ng invitation. Hindi lang talaga invitation yun but kailangan a mandate for Roblox to come to the Philippines and talk to us para masolusyonan on their own Mm. yung platform nila. Kung hindi, dating gawin. Oo, alam mo naman yung Roblox, yung mga bata na tututo rin maging Ah, analytical, ah. nakakapag-enjoy, pero hindi mo kasi makontrol minsan sinisingitan ng mga nagsasamantala eh. Yun Oo. naman yung balak nating alisin, di ba? Oo. Yung nakakasama. Tama, Sek. Ang parati naman natin pinopromote, like what we did before, mag-self-regulate ng mga platforms na to. Whether it's the social media platforms, whether it's the online messaging platforms, ngayon pati gaming platforms, Tama. dapat mag-self-regulate sila. Tama ho kayo, pag hindi ho sila nag-self-regulate, ang consideration natin sila, they're aiding and abetting these criminal activities na po, Tama. Sek. Oo. Ako nga, sinasabi ko doon sa mga anak ko balik tayo doon sa kinagisnan natin, yung naglalaro sa park muna. Oo. O kaya nagro-Rubik's Cube Oo. pansamantala. Parang ngayon na, pag mag-Holy Week halimbawa, mag-offline na muna. Tama. Mag-abstain muna sa online. Tapos medyo balik tayo, back to nature tayo. Board games, Yan. Pico, Shato, ano pa may mga Oo, laro. Sipa. Sipa, Yan. Oo. So yan yung sa roadblock sa mga kabataan. And alam ko, sumulat na tayo, di ba? Tayo naman sa DICT, CICC, gusto natin nakikipag-usap. Tama po. Di ba? Sek. Ayaw natin nakikipag-away. Makipag-usap muna Oo. tayo. And karamihan naman ng nakausap natin, pagka umupo at inupuan tayo at nag-usap tayo, naayos So malamang yung roadblocks ba, tingin mo maayos din? So, yun ang hopes natin, Sek, Okay. na parang gaya ng ibang mga kinausap natin na makipag-usap tapos magkaroon ng konkretong solusyon. Okay. Kasi yung mga nakausap natin, Sek, ito yung mga babaguhin naming guidelines. Ito yung mga magiging safety mechanism natin in the Philippine setting. Kasi yun din kailangan natin intindihin Hindi tayo parang ibang bansa na medyo maluwag. Meron tayong iniingatang cultures, mga ganon. Pero syempre, mas iniingatan natin yung mga criminal activities na nangyayari sa platforms na yan. Siguro, bago natin iwanan yung issue ng roadblocks, doon sa mga magulang na nakikinig ngayon, meron ka bang tips o ano yung mga dapat bantayan nila na early warning signs? Ito, Sek, base sa experience Yes. bilang magulang Oo. din, binabantayan ko yung anak ko pag naglalaro. Kasi yun nga yung nangyayari, Sek, mas madalas na sila ngayon sa online games rather Yun, than yung mga kinagisnan natin. So ang unang-una ho nilang babantayan yung chat function. Yun, pag may nakakausap sila na hindi nila kilala, bigla na lang nagjo-join sa mga rooms, tapos pinapasukan na yan, whether it's child exploitation, may mga reports ng ganong victims, yung sexual trafficking at saka sexual exploitation ng mga children. Wag na natin pero ang talagang nangyayari diyan yung promotion din ng violence. Wala kasing content regulation Yun. Hindi nila na-filter, Sek. Oo. Siguro, di ba yung Congress at Senate nagpro-propose na ng mga bills. Meron naman ba tayong suggestion sa kanila kung ano mga ilalagay nila sa regulation? Tama, Sek. Ang unang-una ho, katuwang ho talaga si Sek, sabi nga medyo modest lang tong host natin, pero talaga ang kailangan ho talaga natin na pinopropose talaga niya is jurisdiction over these platforms. Yun. Tama. Kasi otherwise, kahit anong gawin natin batas, hindi natin mabibigyan ng subpoena, hindi natin mapapasunod. And siguro yung mga pinopropose naman ng batas, we would always bow down to the wisdom of Congress. Pero maganda ho kasi yung lalo na ho yung Legislative Liaison Division ng DICT, parating active yan. So nakakausap ko rin ho sila. Nagbibigay din ho kami ng suggestion natin sa LLD natin para ang DICT family ho kasi pag umakto yan, as one ho kami. So si DICT tatanungin si CICC ano yung mga suggestions nyo, tapos i-consolidate, ipapasa ho sa Congress. So, kung meron silang ma-discover na delikado sa Roblox, ano yung pwedeng gawin nila? Kanino sila pwede magsumbong? So pwede ho sila magsumbong sa 1326. Yun. Yun yung hotline ho ng CICC at ng DICT po para sa lahat ho ng uri ng online harms. So we would like to document this kung ano yung mga, kasi baka naman yung iba na nag-chat or yung mga gumagawa ng mali nandito sa Pilipinas, pwede nating habulin. Yun. Pero again, we would like to emphasize, dapat si platform mismo, yung platform regulation ang kailangan palakasin ho, Sek. Oo, yung responsibilidad na sa Tama kanila po. rin. So, nabanggit mo yung exploitation ng mga bata. Meron ding isang exploitation na nangyayari ngayon. So, usong-uso rin yung online lending apps na naghaharas. Tinatawagan ng buong contact list mo.
pinapahiya ka sa browser mo, parang sina-cyberbully ka na niyan eh. So gaano kalaking problema ba ito? Malaking problema ho kasi pinagkikita yung asawa at saka yung mga girlfriend pinagkikita. Naku, Pag hindi nagbabayad ng utang, pinagkikita yung dalawa eh. may alam ka bang nangyaring ganyan? Maraming nagsumbong. Maraming nagsumbong. Marami. Pero hindi, pero malaki talaga ang problema, lalo na yung collections aspect. Recently, we had this conversation po at naglagdag tayo ng mga memorandum of agreements with a Okay. couple of these, yung mga legitimate online lending applications. Okay. Marami talaga naapektuhan dito sa problema ng illegal online lending application. Unang-una yung legitimate online lending Okay. applications. Kasi kailangan talaga natin sila for financial inclusivity. Okay. Kasi yung mga kababayan natin, para may malapitan naman talaga. And second, ang pinaka-danger din ho nito, pag halimbawa nawala yung tiwala ng mga tao dyan, bukod sa nawawala yung financial inclusivity, humihina yung ekonomiya natin, Sek, kasi nga wala yung economic growth natin. On the cybercrime aspect naman po, Sek, yun nga, yung binabanggit mo, yung mga unlawful and sobrang aggressive na collection method na hindi na lang bordering, talagang it crosses the boundaries ng harassment, ng libel. Okay. So, doon po pumapasok na kailangan nating masawata itong mga illegal online lending application. Iba pa yung kaso ng Sek, yung i-scam ng mga tao pag Iba pa yun. Iba pa yun. Ito, hindi naman po talagang masamang mangutang at magpautang. Meron lang tamang pamamaraan kung paano mangolekta. Diba? Tama. Isa yon. At saka alam ko dati, dapat disclose mo magkano ba talaga yung interest rate na dapat binabayad din, di ba? Siguro, Sek, yun nga siguro yung susugan ko lang yung sinasabi nyo. Oo. Doon nangyayari scam eh. Hindi mo alam. Sinasabi nila, 1% interest lang pala. Pero yung mga illegal, ang ginagawa, 1% interest yung ina-advertise pero saksakan naman sa transaction fee, administration fee. Ako. Lumalagpas doon sa minandate ng SEC. Ng SEC. Yun pala, saludo po kami sa SEC, lalo na po si Chair Francis Lim. At kasama po dyan si Chair Jan Barcena po ng NPC. Nag-combine po kami kasama si ICC para magbigay ng warning dun sa mga aggressive lenders na may mga batayan paano tamang magpautang. Pero tanong ko, meron na bang nakasuhan o naparusahan dahil sa masyadong agresibo na pagkokolekta? Nakasuhan yung mga individuals ng libel at saka ng nakasuhan. Pero ang gusto sana natin solusyon, Sek, as an institution, as an industry, yun yung mag-self-regulate din yung industry. Kaya nga yung nakausap ko yung mga online, yung CLAP, yung Online Lenders Association of the Philippines, Credit Lender Association of the Philippines, para magbukod-bukod sila, ay magsama-sama sila, tapos mag-set sila ng sariling guidelines. Kausap din, tama ko kayo, si SEC, willing sila na mag-self-regulate kayo, parang i-regulate na lang namin yung association. Well, so ibig sabihin niyan, ina-encourage natin self-regulation, and if they self-regulate, wala silang maririnig sa atin. Tama po. Tapos sila yung magsusumbong sa atin, sino yung mga illegal. Tama. Kasi naapektuhan yung industriya nila, Sek, na nawawala yung mga kliyente nila doon sa mga illegal Tama. So, tama lang na sila yung magsumbong sa atin. Tapos tatanggalin natin lahat ng mga naninira doon sa industriya nila. Yan, kita nyo po, yung mga nangungutang dyan, nakakasigurado po kayo na nakabantay po kami doon sa mga lenders na hindi sumusunod sa batayan ng SEC, BSP, CICC, tsaka NPC po. Ngayon naman, papunta na tayo ng weekend eh. And this is going to be a long weekend. And may mahalagang araw bukas. Diba? Ano ba yan? At greet mo naman ang ating mga kababayan dyan. Alam naman nun ng ating butihing kalihim na isa po kong practicing Muslim ho. Sumusunod ako sa Islam. So bukas ang Eid Mubarak ho, end of Ramadan. So ating mga kapatid na mga Muslim dyan, Eid Mubarak ho sa ating lahat. At sana ho magbunga yung sakripisyo natin nung tayo nag-aayundo. Yung mga nagfa-fasting ho tayo, and hopefully it brings it brings us closer to God and brings our faith para maisabuhay natin sa araw-araw na ginagawa natin. Yan, maganda yan. So tandaan niyo po, tomorrow it's a special holiday po. Ngayon naman doon tayo sa icebreaker naman natin. Quick fire tayo. Yan, mabilis to. Pinakadelikado, love scam o phishing? Yan.
Phishing kasi Phishing. nagbubunga siya ng marami pang ibang scams. So okay lang ma-love scam. Nasanay na ako sa Yun ang sinasabi ko. Okay, one app na dapat gamitin responsibly. Ano yan? social media. Social application. media, tama. Puro katotohanan lang, di Oo. ba? Okay, sa paggamit ng password naman, mas maganda ba memorize mo lang o sinesave mo? Memorize mo dapat Yun. by heart yung By password. heart. Yan, yung birthday ng... Kung sino-sino. Kung sino-sino birthday, yan. Ikaw, yung paggamit ng VPN, na-educate natin yung mga kababayan natin. Dapat ba gumamit ng VPN? Yes, no? O meron kang suggestion sa paggamit ng VPN? Kasi may gamit ang VPN ho na simple yes or no, dapat ho no muna. No muna. Yan. Unless you're in the practice of yung kailangan secure conversations o minsan katulad ko yung gusto mo ng mga contents from abroad na sa Yan. mga streaming platforms natin. Okay. Sige. So, OTP. Share o never? Never. Never talaga. Yan. Wala Never. po hindi po tayo mag-share niyan. Lalo na sa asawa, Sek. Okay. Dito Wala- pala yung asawa ko. Joke lang. Okay, sige. Ose, ano naman, isang salita lang, isang word lang, ano ang sasabihin mo sa mga scammers? Tago na kayo. Iyon naman, kita mo naman talaga, yan na. So, ito, long weekend, di ba? Yes po. Special holiday ng Friday, tomorrow, tapos may Saturday, Sunday. Alam ko, 24/7 naman. And doon po sa mga nakikinig sa ako po, may insomnia po ako. So kapag di ako makatulog, ang mini-message ko po, si Edie Aboy. Sumasagot naman. So malaman, may insomnia rin ako. siya. So, ano weekend plans mo? Well, andito ho kasi yung family ko. So Ayan. my wife Sofia and my son Caleb are here from abroad. Alam niya naman Yes, yan, Sek. tama. Doon sila nakabase. So we're planning to spend the weekend kasi they're leaving na next week. So malungkot na naman ako. Naku, lagi. Ikaw na naman ang kausap ko, Sek. Talaga, lagi. Kami lang ang magkasama ni Yusik Aboy. Laging kanya yan. At malungkot parati yan. So yun, maraming salamat Yusik Aboy sa Thank you po, Sek. pakipagbahagi. At saka alam mo, we do this para sabi mo nga, di ba, mas maganda we do it in the medium na mas malawak ang reach. So social media, yung ganitong podcast, this is how we get our message across. And I think yung lahat ng mga sinabi mo are things na paulit-ulit nilang panonoorin. Tama, Sek. Kasi na-experience ko yan being the former spokesperson of DICT. Nung ginagawa namin to, punta kayo sa website namin, punta kayo sa amin. Hindi naman sila pumupunta. So kailangan, siguro, tama yung ginagawa ho natin ngayon. Tayo na ang pumunta doon sa ating mga kababayan para i-educate sila. Kasi sa amin sa CICC, talagang ang pangunahing sandata natin para labanan yung mga scam is an educated and informed citizenry. Alam nila yung red flags, alam nila paano sila nabibiktima, alam nila anong gagawin pag nabiktima sila. Tama. So eto naman, maganda na lahat mga sinabi mo the cyber and stuff. Last week kasi, guest natin, the power lady herself, di ba? So, since napapanahon ng pagtitipid natin because of the energy, huling mensahe na lang at tips sa mga kababayan natin on how we can endure this current oil crisis. May ano ka ba? May bilin ka? Sek, i-relate ko sa pinag-usapan natin kanina. Sige. Let's go back to basics. Sige, try natin social media holiday, computer holiday. Yun. Balik tayo sa nature, balik tayo sa paglalaro ng pikoy. Mga kababata ko dyan, magkita-kita ulit tayo, magsumba tayo. Tama. So, siguro, yun na nawawala. And siguro this is an opportunity, parang yung pandemic, it's an opportunity na noong pandemic, tinuturuan tayo mag-online. Ngayong oil crisis, tinuturuan siguro tayo mag-back to basics tayo. Tama. O yan po ang tips sa atin. Back to basic tayo. Mag-offline muna tayo. Try natin this long weekend and try natin sa Holy Week. Baka sakali we discover yung mga nakagawian po ng mga magulang natin, tayo. So yung mga kabataan ngayon, maturuan natin magpiko. Diba? So yan. So quick break muna tayo sa Hot Copy. Pero stay tuned. May isa pa rin po tayong panauhin sa po nating sorpresa.
Sa dating papel at lapis, lumang paraan. Ngayon may bagong mundo, hawak mong smartphone na laman. Mula bundok hanggang tabing dagat, lahat kasama lang, kahit sino ka man. Basta't Pilipino, laban lang, walang iwanan. Tara na't sumabay sa digital na agos. Sabay-sabay, lahat magkaisa, walang maiiwan. Isang bayan naghahangad ng makulay na daan. Ever get a text saying you won 50,000 pesos? Or your bank account is at risk with a link to click? Ignore it. It may look like it came from Smart or your bank, but it's not. They're scams. Scammers use fake cell towers to trick your phone into connecting. If your signal suddenly drops from 4G or 5G to 2G or E, your signal may have been hijacked. Then they blast messages that look legitimate, urgent, and real. Their goal? Make you panic, make you click, steal your information. Remember, Smart will never send clickable links via SMS. For promos or account updates, use the Smart app or visit our official website. Don't click suspicious links. Stick to official Smart channels. Be safe. Be smart. Sa panahon ng kalamidad, Huwag po kayo mag-alala, papunta na po kami. pag may signal sa bawat sulok ng Pilipinas, Ma'am! bukas ang linya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ang isa sa mga maraming programa ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Katuwang ang sektor ng telekomunikasyon. Ligtas ka pag konektado ka. Ate, huwag na kayong mag-alala dyan sa Dubai. Okay na kami. Isang digital bayanihan para sa bagong Pilipinas. DICT, Protecting the Digital Pinoy. Next. Pagod at sawa ng pumila, ang dami-dami pang mga requirements. Di na alam ano pang dokumento ang kailangan kong dalhin. Ang gulo, ang haba ng proseso at kung sino-sinong lalapitang tao. Sana may one-stop shop na mapupuntahan sa lahat ng kailangan ko. Now we have the eGov app, a
gobyerno. Wala nang face-to-face, a simple and convenient way for faster services any day, making it easy for every Filipino. Dahil digital na tayo, skip the long lines, go online, eGov.ph Super App. Download na eGov.ph Super App. Download na eGov.ph Super App. Kung gusto nyo ng easy and super bilis transactions, download the eGov.ph Super App now na! Di na kailangan lumabas at pumila, no stress and no hassle pa. Ang dali lang talaga gamitin, ang galing-galing. Available online yan through the App Store o Google Play Store. Akalain nyo, tara, download it na! Yes! Hey, welcome back sa Hot Copy. Ngayon, may surprise guest tayo sa studio. Pakilala muna natin siya. So, he is the Executive Vice President and Chief Innovation and Inclusion Officer ng RCBC. At siya rin ang Chief Digital Transformation Advisor ng Yuchenko Group of Companies. Siya rin ang Founding Chairman ng Fintech Alliance PH, ang nangungunang organisasyon ng digital at fintech companies sa Philippines. With 20 years of experience sa banking, payments, fintech at digital transformation, kilala sa industriya. And ito nga po yung sinasabi sa amin ng Pangulo. It always has to be a public-private partnership. And ito nga, I'd like to publicly thank our guest because he has always been answering the call of the government for the private sector to participate for the yung whole of nation approach ba. So ito pa, mga kahat copy, please welcome Mr. Lito Villanueva. Nako, maraming salamat. Ang haba ng introduction at parang hindi ko ata deserve yung haba ng introduction. At sabi ko nga, Sec Henry, isang tawag mo lang, isang text mo lang, talagang drop everything. But I think this is really more about, to your point, public-private partnership in action. Yeah, so pakilala naman natin ng viewers, first time kang mapapanood ngayon, di ba? So, Yes. Sino ba talaga si Mr. Lito Villanueva? Ano ba background mo? Alam ko, Tomasian ka rin. So, unahan ko na siya yun. ni Yusek Oo. Aboy eh. So, Oo, ito yung Tomasino. ating Tomasian edition. So, give us a glimpse into your background. Yes. Alam mo, Sec Henry, ako as student leader ako, no? Since nung high school, college, etc. So, as student council president ako ng AB Student Council for 2 years. Talagang I've been active when it comes to having to really push for, for reforms, etc. Hindi naman leftist talaga, but it's really more creating that change, no, for our Filipino, for our brothers and sisters. No? But I think, sabi ko nga, isa sa mga bagay na gusto ko lang saka siguro balikan ko lang din na during that time nagturo rin ako, no. I had, and aside from my bachelor's degree in political science, I also had my master's in public administration. Oo, at National Defense College of the Philippines, wow. NDCP. Wow, ano so ko? reserve ka rin. Okay. Oo, I'm actually right now I think I'm still the youngest graduate of at 27 during that Wow. time. Oo, kaya napakalaking bagay na maging makasama sa itong programang ito ngayon. Nako, so paano ka napunta sa financial protection ng mga fintech? Paano yung journey mo doon? Ako yung journey ko kasi dahil ito lumalabas na yung mga edad natin, no. So kasi I start nasa banking na talaga ako, Land Bank of the Philippines, sa Global Banking Group, no. And then I also joined PLDT Smart. Tama. Nagkasama tayo Tama. sa PLDT before. Oo. At yung sa Visa, I was handling about 38 markets, handling global mobile money payments. At yung sa International Finance Corporation under the World Bank Group, as a consultant. So maraming, at of course, ito ngayon, nasa RCBC ako ngayon. Yung nasa Smart ako, was handling yung nga, fintech, no? Yung Smart Money. And then Voyager, itong ang Maya. No? So I think maraming, kaya yung tanong mo na paano ko napunta sa financial inclusion or financial services, I think it's
a mix of all of those experiences, no? So I think that's why ngayon this is something na makita ko rin yung mga examples or yung mga best practices in other parts of the world, and how do we now apply those best practices in the Philippines. So first time kita nakita actually sa the 7th floor ng Ramon Coanco Building, PLDT, di ba? Yes. Pareho po kami naghihintay dati noon ng meeting eh. So nandun lang kami dun sa lobby. Then we hit it off. Yes, And the rest yes. is history. Ika nga, Correct. di ba? Oo. So balik tayo sa doon sa topic ng mga financial crimes, di ba? Ano yung pinaka-common na scams na nangyayari ngayon? Alam mo, maganda nga yung topic natin ngayon kasi ito yung napapanahon, especially dumataas lalo yung mga cybercrime incidents, no? Oo. Maganda nga yung usapan nyo kanina. I was listening to your discussion with Yusek Aboy kasi talagang mahalaga na both the government and the private sector are really working with each other to make sure to protect our consumers. Kasi napakalaking bagay na yung trust amongst our consumers, amongst our users, ma-retain natin at ma-keep natin. Kasi once ma-erode yung trust ng mga consumers sa digital, sino pa gagamit ng digital platforms natin? But again, sabi nga natin the cyber criminals may be 2 or 3 steps ahead of us. But the thing is, ang wala sila nun is yung united front of both the government and of course the private sector in having to combat those fraud, no? I see. Kaya ang dami natin, in fact nung sa FinTech Alliance General Membership Meeting, nagkaroon kami ng signing ng CICC led by Yusek Aboy ng collaboration, at isa ito sa mga bagay na gusto naming talagang bigyan ng pansin at ng diin. At on top of that, we also have launched yung tinatawag naming Fraud Intelligence Data Sharing or FIDS Network. Okay. No? Kung saan lahat ng mga kasamang participating banks at fintechs doon sa pilot will now contribute yung mga mule accounts or yung mga fraud data para lalo pa nating mas masiwata yung mga issue ng krimen ng pagdating sa digital. So you at RCBC, di ba, Yes. nagpapautang din kayo sa RCBC. And I know, pag bangko, stricto yung guidelines ng BSP di Yes. ba? So paano mo maikukumpara yung lending practices nyo dun sa mga rinereklamo ng mga kababayan natin na mga abusadong lenders naman? Kung ako mangungutang, ano ba dapat yung babantayan ko doon sa kumpanya na uutangan ko? Oo. Alam mo, marami kasi ngayong, di ba sinasabi natin, yung objective din ng BSP is to provide access to finance. Tama. Nabigyan na natin ng access to finance ang ating mga kababayan. But the thing is, yung namang responsible finance, di ba? So, ang kaibahan dito kasi is, anong nangyayari, yung sabi mo nga, anong kaibahan ng bangko sa mga fintech online lending apps, di ba? Bakit mas malaki ang reklamo sa mga online lending apps? Kasi, that's why we have this partnership with SEC, no? With Chairman Lim, no? Saka si Commissioner Quevedo, na kung saan na parang part of the financial education campaign kasi alam mo ba, Sec Henry, na maraming online lending apps na hindi rehistrado sa SEC Yung bawal yun. na gumagana. Okay, no? bawal Na yun. nabawal talaga. Oo. Kasi alam mo, digital is borderless, no? Digital Okay. is everywhere, di ba? Oo. So, syempre, ang kawawang consumer, syempre, nangailangan, kung merong nagpa-pop out sa kanya Oo. sa screen niya na, ito, madali lang mutang dito, etc. So, papatulan, di ba? But once you are there, no? In fact, I'm saying na even yung registered at yung non-registered, o doon mo tayo sa registered. Kasi, yung pag na-entice ka nila, ang bilis umutang, di ba? But pag hindi ka nakabayad, ito na, yung unethical collection practices na, nako, pag hindi ka nakabayad, nakabantay na kami sa labas ng bahay mo, or kaya yung we call it yung sinasiphon off lahat yung yung contact details or yung phone book mo para i-text blast nila yung phone book mo na ito hindi nagbabayad to ng utang, etc. Bawal yun, Bawal din yun. Oo. So in fact, there is a BSP circular na pinagbabawal yun for unethical collection practices. In Oo. fact, kasamang Henry, meron kaming 3 FinTech Alliance members na sinuspend, actually in-expel for unethical collection practices and for gross violation of the Data Privacy Act. Kasi dahil nga, because of the threats, di ba? Because of those unethical
collection practices. Kasi hindi ganito dapat ang negosyo, no? That's Oo. why we support SEC in terms of having to really police the ranks. Oo, pero hindi naman natin linalahat ng lending apps, di ba? May Yes, mga legit lending apps po dyan na maayos naman. Ang masakit lang, may mga mangilan-ngilan na sabi mo nga, minsan nga hindi pa registered. Yes. So, siguro ang una-una nilang titignan, may SEC ba yan? Yes. Or kung under BSP, may BSP ba yan? Mm-mm. Hindi naman lahat sila kasi BSP, di ba? No. Oo. Most of the online lending companies kasi under SEC. Yes. Under SEC. Mm-mm. So, pwede ba natin gawin to na si Fintech Alliance din may advisory na pag member ng Fintech Alliance yan, alam nyong hindi pa na-expel yan. Kasi pag Yes. may bad practices yan, ini-expel. Pwede ba natin gawin din na parang member, Fintech Alliance? Yes, in fact, yun yung usapan namin ngayon. Kasi parang meron kang seal of good housekeeping na parang if you see that registered trademark, kumbaga, parang ito, checkmark na yan, di ba? Okay, Okay. yan, di ba? Good tayo dyan. In fact, that has been our commitment to both BSP and SEC I see. na making sure na, yun nga, parang, again, sabi nga natin kasi, ang hirap din, kasi yung mga online lending apps, ang naka-registered sa SEC, yung kanilang corporate name. Pero I yung see. corporate name nila is different from their trading name or I yung product see. name. I see. Diba? So, and yet, pag tumawag yung customer ng reklamo, o itong, itong let's say, cash whatever na online lending app na Oo. hindi naman ma-check ni ng SEC for example kasi hindi naka-register yung product name under dun sa registered name o legal name. Okay. So that's why ngayon what we're doing is say ABC lending company Mm-mm. doing business as etc. Yung product names etc. ng I mga see. product yung mga online lending product names nila or I brand see. names. Oo. Kasi ang chine-check, hindi naman alam nung customer kung ano yung trade name, yung registered Yung name. corporation. Yung corporation Oo, mismo. di ba? Oo. Oo. So yun ang gusto nating i-plug yung hole, no? Yung i-address yung gap to make sure na yung customers din will definitely be guided. Okay. So, live po tayo, di ba? Mm-mm. Kanina pa lang, doon sa interview pa lang ni Yusek Aboy, marami nang nagpapadala sa amin ng mga reklamo sa feeds. Huwag po kayo mag-alala. Ninonote po natin yan at ipapasok natin sa 1326 and ibibigay din po namin sa SEC para makita niya. So maganda po yan. Ipadala nyo lang sa amin yung mga apps na tingin nyo may problema o nagka-problema kayo and we will act on it po. So, eto naman, maliban sa mga ganyan, abusadong lending app, mule account, etc., ano naman ang ginagawa ng Fintech Alliance in general para lumago naman yung negosyo ng fintech sa Pilipinas? So, nandun tayo dun sa babawasan natin yung mga harmful users of the internet. Ano naman yung expansion naman ng industriya ng fintech sa Pilipinas? Alam mo, we are supporting the vision of the current administration when it comes to digitalization, di ba? So sabi nga natin, there was even an S&P Global Market Intelligence study saying that the Philippines is poised to become a $1 trillion US dollar economy by 2033. And I think we are geared towards that direction, no? So and also the aspiration has always been how to make Philippines as the fintech hub in Asia. And gusto ko lang ding i-highlight dito at dahil take advantage to, now that the Philippines is the chair of the ASEAN, we will definitely showcase the Philippines as the real fintech hub. Yun. So that's why in collaboration with the ICT, with CIC, DTI, BSP, and SEC, we will have the digital pillar for the ASEAN, a series of meetings that will be held July 27 to 29 at the Grand Ballroom of the Manila Marriott, na kung saan we will now, we will practically introduce or launch a number of initiatives in partnership with quite a number of ASEAN members. No? Of course, we now have 11 ASEAN members. So, kumbaga, ang gusto nating mangyari dito is the Philippines being at the forefront of the ASEAN this year. Definitely dapat nasa ang showcase is the Philippines, di ba? How do we now entice more foreign investments into the Philippines, especially into the fintech space? So, pakiulit lang yon, July 27 to 29. Yes. Mark your calendar na po. At saka, yan din ba yung ginawa last year? Kung saan may event tayo na si Presidente mismo
ang nag-keynote. Yes. Tapos yan yung sinabihan ako ni Presidente, oy, dapat patigil natin yung mga scams. Tapos sabi natin, di ba, we boldly told the President, Mr. President, we'll do our best na pag Pasko. Nung Pasko naman, medyo nabawasan talaga. Nabawasan. Drastically. So, yan yun. Same event. Same event yon. In fact, buti na sabi mo si Presidente, when we were in Malacanang during the, I think yung turnover nung ASEAN Business Advisory Council, Yes, tama. when I saw him, sabi niya, oh, will I still be invited to your event Yun. this year? Sabi ko, definitely ho. So, Yun. this one will, the President will be there as well for this July 27 to 29. Oo, doon po sa hindi na nakapanood ng event na yon, maganda po yun, malaki po yun. It's the biggest gathering of fintech companies in the Yes. Philippines, and na-impress si Presidente nung nakita niya, wow, napaka-vibrant pala ng Remember, fintech, that was the yung time na nasuspend yung klase at yung Tama. government work. Kaya Oo. kami lahat, nag-worry, baka hindi matuloy kasi baka hindi pumunta si Presidente. And sabi niya, that was the only schedule na kinip niya. Oo, wow. So ganun good. ka-importante yung fintech or digital for him. Lalo na kung ASEAN, di ba? So pagdating Especially ng for July. ASEAN. Oo. So, ganito, parating na yung weekend. Siguro mag-light moments na muna Yeah. tayo. Mag-decompress na muna tayo, di ba? So, bigyan mo kami ng ito yung tinatawag natin na light moments on the show. Bigyan mo muna kami ng 3 tips para magawa ng mga ordinaryong Pilipino para maprotektahan yung sarili nila sa mga financial scams and bad lending practices. Mga 3 tips lang. Ano yung pwede nilang gawin? Number 1 is think before you click, no? Ayun. Yung mga nagpa-pop out ng mga inyong mga messages na nanalo ka ng ganito ka ng 3 million, meron ka ng trabaho, etc. Yung mga parang too good to be true messages sa inyo, wag niyo i-click yan. Yun ho, budol po yan. At number 2 siguro ay wag na ho kayong mag-search na kung ano, parang ang dami kasi nating mga millennials o Gen Z or even yung mga Gen X na very adventurous, no, when it comes to checking on several sites, etc. At sometimes po, most of those sites are linked to some scams, no? Or most of them practically. And third, I think yung napanood yung nakikinig ako sa indalawa ni Yusek Aboy na magkaroon siguro ng time for total social media blackout. So, Wow. kumbaga, it has to be something na parang it is more of a behavior, di ba? So, di ba, normally ako I have 6 children, di ba? Wow, you have 6? Oo, Wow. it's cheaper by half a dozen. Yun. Oo. So ano ko, Opus Dei hints. So ang ano nito kasi is, di ba normally sa isa, pag kumakain kayo ng breakfast, ng lunch, ng dinner, minsan hindi na kayo nag-uusap kasi lahat nakatingin sa cellphone, di ba? So if there should be a rule inside your household, I think the most basic, the simplest would be to make that rule amongst your children, amongst the members of the household, na pag oras ng pagkain or pag nasa hapagkainan, out ang cellphone. Kasi that's the only time that you are interacting personally. Diba? Kasi normally, iba, sa bahay, huwag ka na nga ng bahay. Nasaan ka na? Text pa rin. Oo nga, no? Diba? Pwede mo naman isigaw na lang. Nasaan ka na? Oo, diba? Pwede So mo parang it lacks the interpersonal connection. So that's why yung affection or yung feelings nawawala because yung ang parang pinapadaan mo pa sa mobile gadget, di ba? So I think that's one simple thing na i-start nyo kasi I think it will really change something. Ay, nako, nararanasan ko yan. Sabi ko nga doon sa misis ko pwede ba, minsan baliktad, pwede ba i-text mo na lang kaysa isigaw mo sa akin? Pagkagalit siya eh. So minsan naman, yung the opposite works. Now, quick fire lang. Mabilisan lang to ha. So, pinakauso pero risky na fintech trend ngayon. Ano yan? Uso pero risky. Uso pero lending pa rin. Online Lending pa rin. Oo. Yan. O, one tip para hindi ma-scam sa online payments. One tip lang. Pag-isipan nyo muna 10 times before nyo i-click. Okay. So, cryptocurrency, yes or no? Okay. Controversial yan. So, yes and no. No? Yes and no. Okay.
Kasi ano yan eh. But if we are to push for stable coins, we're fine. We're good. Okay. So ganito, galing ka sa digital wallet eh, Yes, diba? yes. So digital wallet or traditional bank, ano mas maganda protection doon? Actually, pareho. Pareho lang. Pareho lang. Yes, Siguro pareho. depende kung sino nagpapatakbo Yes, nun. yes, Okay. yes. Most abused feature ng lending apps. Most abused. Kung user ako, ano yung mga most abused nila dyan? Most abused dyan yung having to unknowingly hindi mo alam na kinukuha nila huwag kayong mag-yes, yung mag-tick Wag lang ng tick. yes. Okay. Basahin nyo kasi yung pag nag-yes tick kayo dahil kasi sa sobrang gusto mong bilis ng transaction, hindi mo alam, you're surrendering everything to the mobile app, to the online lending app. So yan, basahin muna. Yes. Basahin muna. So, biggest misconception ng mga tao tungkol sa digital finance. Ano ba yan? Yung iba, bigyan ko, yung iba akala nila pag kumuha ka ng pera, wala nang bayad eh. So, maliban doon, ano pa yung mga biggest misconception? Kaya sabi ko nga kanina yung access to credit saka responsible credit. Doon tayo sa responsible credit. Akala nila, pag umutang ka, ano na yon, freebie na yon, di Freebie ba? na yun. Hindi totoo hindi ho yun. Oo. So, kasi itong gusto nating bigay kaalaman sa ating kababayan na ito ho yung pag kayo ho ay nagbayad because you are new to credit, for example, at nabigyan kayo ng credit profile, ng credit footprint, pag nagkaroon ho kayo magandang record, you will be able to get a higher loanable amount at a much lower interest rate. Para din po sa inyong kabutihan po yan. Yan. Ulitin ko po, hindi masamang mangutang, hindi masamang magpautang. Ang gusto lang po natin ay accessible and affordable credit. Yes. Yun po. So, siguro, parting words to the public, ano ba yung gusto mong isip-isipin nila over the weekend? Sige. Siguro over the weekend kasi nga yung especially during now that we are confronted with the Middle East crisis, no, yung energy saving tips siguro ang gusto kong iparating sa ating kababayan. Kasi even for RCBC, ano na kami, 3-day work week, no? 3-day work week na kayo. Meron kaming dalawang work from home, di ba? Okay. Kasi I think good thing kasi is yung government, di ba? Meron din kayong I think 1 day lang kayo. Four work week na kayo, di ba? 4-day compressed work week Yes. kami. So tapos I think one tip is to reduce your thermostat to 24. Yun. Kasi tama. one Tama. degree reduction would result in about 5 to 10% in energy saving. Wow. Oo. So medyo mainit-it ng konti, kaya nga mayroong ventilador. Oo. May ventilador. Para lang mag-circulate yung lamig, no. Oo. So but the thing is siguro yung kaya ngayon nakita natin ang dami nang gustong mag-EV at hybrid, di ba? Saka siguro isa pa is yung mindset natin na yun nga yung mga idle appliances, no, yung TV na hindi natin binubunot pag walang alam nyo kasi kahit naka-off ho yung TV nyo at nakasaksak, umaandar pa rin ho yan. So siguro lahat ho siguro ng mga idle appliances nyo, yung mga microwave or yung toaster na prating naka-plug, tanggalin nyo ho muna. Dahil kasi ho malaking bagay din. Ay, yun na nga. Yung kagabi nga, nakausap ko misis ko, sabi ko, mainit na naman ng ulo mo. Nagtitipid ka siguro ng kuryente. Di ba? Parang, so, last pala, may nagtanong, ano daw ang weekend plans mo? This is a long weekend, 3-day weekend. So, ano ba ang plano mo? Normally kami as a family, pupunta kami sa farm, no? So, we have our farm. So, and also, kasi yung aking bunso malaki na, 14 years old, no? So, Yun ang bunso mo, 14? Oo. Wow. So, nag-asawa kasi ako 10 years old eh. Oh, yeah. Talaga. Yeah. So, kaya I think syempre kasi during weekends kasi talagang sacred sa amin yon. So, it's a family day. It's a family day. Good. Yan ang po. So, long weekend, spend it with the family. So, yan po ang eye-opening na episode na ito. Hindi lang tayo na-inform, na-warningan na rin tayo kung ano yung mga pwede natin gawin. So, maraming salamat, Boss Lito. And I think we'll go to commercial muna. Tapos we'll do our last goodbye. Okay.
Philippines in one single app. Conveniently access government service online. Avoid long lines, face-to-face, and paper-based transactions. Introducing the eGov PH Super App. It is the Philippines' first one-stop shop platform for local and national government services that will streamline processes and transactions and bring a total ease of doing business to all Filipinos. E-government priority projects can also be integrated, like job creation, travel, investments, agriculture, and e-commerce. E-government services from both national and local governments can also be featured. The DICT signed Memoranda of Understanding with government agencies. The fast and secure digital process for identity verification without the required physical documents or face-to-face interaction. The verification process is powered by eGov AI with electronic Know Your Customer or eKYC capability. Using the eGov eKYC, a national digital ID can be generated via the Philippine Statistics Authority PhilSys integration. A one-stop shop app feature that allows you to access all national government services, powered by single sign-on. It essentially provides Filipinos with access to an online one-stop shop that offers a variety of LGU services such as applying for clearances, certifications, and permits. In partnership with DOLE, CHED, TESDA, and other agencies, citizens can now build their simple resume to be accessed by local and foreign job providers. In partnership with the DOT and DILG, information on all tourism spots can be aggregated in a single platform. The DICT is working closely with the DFA, DOT, and the Bureau of Immigration to implement the Philippine e-visa portal for easier entry of tourists into the country. In partnership with the Bureau of Quarantine, Bureau of Immigration, Bureau of Customs, Department of Health, Department of Tourism, and Department of Transportation, multiple outbound and inbound travel declarations and health forms are unified under the Philippine One-Stop Electronic Travel Declaration System. Your feedback plays a crucial role in enhancing governance and fulfilling the government's mandate. Be updated on the current events and developments in the nation with the government app news through the Presidential Communications Office. You can now have your digital PhilSys ID and securely and confidently store your government-issued IDs inside the app. But wait, there's more! The eGov PH Super App now comes with exciting new features. The Bagong Pilipinas Servicio Hub, eGov AI, and online renewal of your driver's license. What are you waiting for? Download eGov PH now, available in Play Store and in App Store. Okay, so maraming salamat, Yusek Aboy. Salamat po, At sir. Boss Lito. So, in a unique Tomasian style, paano kayo magpaalam? Sige, ikaw muna, Lito, then ikaw, after you see. Normally kami sa mga Tomasino, ano lang, go uste. Guste. O, ikaw, ano? Ako, kasi lumaki ho kami sa mga praile, sa mga pare. So, kailangan mabait ito yung pag-goodbye namin. Yeah. So, sa lahat ng mga cyberkada, sa mga kaibigan ho natin na nanonood, maraming salamat to and God bless. Yeah. Okay, maraming salamat po. So, this is the Tomasian edition. Last week po, ang guest natin was one of the most powerful ladies in the country.
Next week po, abangan nyo. One of the most industrious ladies in the country naman. Surprise guest po naman natin yan next week. So, eto na naman po kami sa Hot Copy. Hopefully, we see you again, your Thursday Weekly Habit.